Magandang oras, magandang araw mga ka-Golden Boy. Magandang balita, meron tayo dito hatid sa atin ng CNN News Channel. Well, talagang lumambot na ang Iran. Ito mismo ang Foreign Minister ng Iran, si Abbas Araghchi mismo ang nagsasabi at nagdeklara na ang Strait of Hormuz ay bukas na, safe na ito na daanan ng mga international vessels at mga oil tankers. Kasama na diyan ang NATO, malaya na silang papasok, lalabas diyan kung nais nilang bibili ng mga langis doon sa Saudi, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, Iraq. Kung gusto nilang bumili, kahit nasa Iran, ay malaya na silang papasok at lalabas ng Strait of Hormuz. Pero palagay ko, dahil na-control na ng Amerika, kaya naisip nila na i-broadcast na lang na okay, mga international community, bili na kayo ng langis, libre na, wala nang mangharas sa inyo na IRGC. Parang sinakyan lang nila ang ginawa ng Amerika kasi na-control na, total control na ng Amerika ang Hormuz. Kaya para hindi sila mapahiya, sasabihin na lang nila na okay, buksan na rin namin, hindi na kami manggugulo dyan. Talagang hindi sila makapanggugulo. Kahit manggulo pa sila, hindi sila makapanggulo. Dahil bubumbahin sila ng aircraft carrier, nandyan ang kapasok ng aircraft carrier. Ay talagang bumbahin sila kung manggugulo sila dyan. Kaya ito yung maganda. Dahil kampante na ang international community, ang international commerce, ang komersyo, ang negosyo na maglalawig diyan, kampante na yung mga kumpanya, 'di ba? At babalik na yung insurance ng mga barko kasi walang mga insurance ngayon ng mga oil tankers dahil sa mga pangbubumba ng IRGC, mga kababayan. Kaya magandang balita ito. Atin pakinggan galing sa CNN. Foreign Minister on X says that the Strait of Hormuz is open for all commercial vessels. We're just learning this right now. Let me read where we are getting this from X. The foreign minister saying, in line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through the Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of the ceasefire on coordinated routes as already announced by ports and maritime organizations of the Islamic Republic of Iran. Kompleto, lahat bukas. Sa period ng ceasefire, meron na lang isang linggo ang ceasefire Pero sa tingin ko yan ay tuloy-tuloy na yan. Kasi after the ceasefire ay bumbahin na naman ng Amerika kung hindi susuko ang Iran, di ba? Ay talagang wala na silang control diyan sa Strait of Hormuz. Kahit ngayon walang-wala na sila, wala nang control. Kung may control pa sila, dapat sinalubong nila yung mga warships ng Amerika na nandiyan sa gitna ng Hormuz. Bakit walang nagpakita kahit yung maliliit na speedboat nila? Ibig sabihin, mga duwag talaga at hindi nila kaya ang Amerika. Ngayon, diniklara nila na completely open ang Strait of Hormuz para hindi sila mapahiya. Dahil open naman talaga yan, magmula nang nandyan ang Amerika, kahit may blockade, ang binablockade lang ng Amerika, atin lang klaruhin, ang binablockade ng Amerika ay mga barko ng Iran na nagbenta ng langis, labas-pasok ng mga barko ng Iran, kahit hindi barko ng Iran, basta Iran-related na mga kumpanya ay hindi makalabas-pasok. Yun ang binablockade ni Trump Pero yung ibang mga barko na klarong-klaro na hindi sa Iran, pwedeng makapasok yan with the escort of the US Navy. Ngayon, dahil napahiya ang Iran sa ganyan na galaw na kaya pala ng Amerika i-control ang buong Hormuz, kaya nagpalabas ngayon ng announcement itong Abbas Araghchi na mukhang galunggong din na sabi niya completely open for all the customers, di ba? Ng langis ng the Middle East. Okay, pero tingin ko dito isa rin to sa kasi lumambot na ang Iran Sinusurrender na ng Iran lahat ng kanilang uranium na natitira sa mga underground. Na ngayon, retrieval na ng mga uranium.
at ibibigay na yan sa Amerika. At pangalawa niyan, ito na yon, bubuksan nila ang Strait of Hormuz. Ito na yon, pinalabas lang nila na hindi sila pinilit ng Amerika, kusang loob nilang binuksan. Pero ang totoo niyan, dahil kasama ito sa deal ng Amerika na buksan ang uranium at itigil na ang nuclear ambition ng Iran. Kaya bukas yata ang final talk sa Islamabad. Kahapon ay backdoor lang yun ng mga usapan na pumayag na daw ang Iran na surrender na ang nuclear ambition at buksan ang Hormuz. Yun yung chismis kahapon. Backdoor lang yun, hindi pa yun formal na usapan. Okay, balik tayo sa CNN. But this is a huge announcement coming from the Iranian But this is a huge announcement coming from the Iranian foreign minister about what has become a central part of the negotiation, getting the Strait of Hormuz open and safely. And so we're going to bring you much more as we get this in, literally coming in as we're talking about. As we are getting this, we also have a new report that claims the United States is also considering a $20 billion deal that would help to end the conflict. This is a report from Axios, co-written also by CNN political and global affairs analyst Barak Ravid. Let me read a quote from this reporting now coming in. The U.S. and Iran are negotiating over a 3-page plan to end the war, with one element under discussion being that the U.S. would release $20 billion in frozen Iranian funds in return for Iran giving up its stockpile of enriched uranium. This according to Okay, so two ito U.S. na nga. officials and two additional sources briefed. Kapalit ng pag-surrender ng uranium ng Iran, tinatawag to ni Trump na nuclear dust, ang uranium. Isusurrender yan kay Trump. Merong 1,000 kilograms eh. So, ibig sabihin, 1 tons of uranium ang Iran. At 400 kilograms lang pala ay makagawa na ng ng maraming nuclear bomb. Kaya imagine sa 1,000 ka kilograms ay napakarami nang magawa doon na nuclear bomb ang Iran. Kaya may halaga tong uranium eh. Ang uranium ay rare earth minerals. Rare siya na minerals. Kaya nga gagamitin siya sa nuclear. Pwedeng nuclear plant para sa kabahayan, enrichment to 40% ay magamit na daw yan sa kabahayan, yung enrichment. Enrichment to 80% to 100% ay pang nuclear bomb na yan. Kaya yun ang ginagawa ng Iran, enrichment to 100%. Pero natigil dahil binumba nga ng Amerika. So ito na ang gusto ng Iran na ibalik sa kanilang frozen assets na $20 billion. Kapalit ng pag-surrender nila ng Hormuz, buksan nila, at ibigay sa Amerika ang natirang mga uranium dust na tinatawag. Dust kasi mga bato yung uranium eh. Kung natamaan yun ng bomba ng Amerika, ay siguradong nagkadurog-durog yun, kaya dust ang tawag ni Donald Trump. Alright, so dito lang tayo mga kababayan magtapos sa magandang balitang ito. Mukhang 80% na na talagang susurinder na ang Iran dahil nagpahayag na sila na bukas na ang Hormuz totally. Ito'y magandang balita sa ating fuel sa Pilipinas kasi makakapasok ng ating mga barko na mga oil tanker sa Hormuz. Ngayon, itong mga damuhong mga kumpanya ng langis, itong mga oil retailer sa Pilipinas, halimbawa Shell, Petron, Caltex, at iba pang mga mga dealer nitong ating langis. Kahapon nagpa-tubil ako kahapon, nagpa-refill ako ng fuel, ay 93 pesos pa rin ang per liter dito sa amin. 93 pesos pa rin Nagbaba na nga tayo ng 4 na piso, di ba? Sa gasolina. 93 pa rin Kaya ito yung kinakatakutan ko na baka babalik na talaga ang presyo ng langis sa pandaigdigang komersyo, sa pandaigdigang market. Pero sa Pilipinas, baka tatagal pa yan ng 3 buwan bago bababa dahil dito sa mga negosyante nating grabe itong mga negosyante natin naghihirap pa ang mamamayan, pinapatungan pa yung kahit mura na sa labas, mahal pa rin dito. Nasana yung emergency powers ni PBBM.
Yan ang hindi ko nagustuhan kay PBBM eh. Bakit hindi impose yung parang martial law? Di ba? Kailangan ng martial law ngayon eh. Dahil sa ang grabe. Ang gasol, bumili ako ng gasol. Itong ating LPG. Bumili ako nung isang araw. Dito sa amin ay 1,900 ang isang tangke. Grabe, 11 kilogram lang, 1,900. Galing sa 1,200, nagiging 1,900. Eh, ang mga LPG na yan, hindi naman lahat yan galing ng Saudi. Karamihan yan ay galing sa Petronas eh. Petronas, Malaysia, Indonesia yan eh. Kaya bakit ganun kamahal ang mga LPG? Dapat dito, ang ating gobyerno ay dapat may mga authority na mag-handle dyan sa price crisis sa Pilipinas. Mayroon nga tayong mga departamento niyan eh, na nag-control niyan pero walang ginagawa. Grabe, dapat paghuhulihin yung mga retailer na nagbenta ng sobrang mahal naman. Mamamatay ng mga taong bayan yan eh. Kaya ako nga, mahal na sa akin yung 1,009 eh. Eh siyempre, pinatong nila 700 pesos. Eh, hindi naman galing ng Middle East yan, di ba? Yung LPG. Indonesia, Malaysia yung galing, yung Petronas eh. Tapos, tataasan, nasaan na yung emergency powers ng ating presidente. Ay, nako. PBBM. Pero, alam ko na may ginawa si PBBM diyan na pagbababa. Itong kanyang mga galamay lang, yung kanyang mga departamento ng enerhiya, lalo na yung si Secretary Garin, dapat siya ang gumawa ng ano niyan. Ng mga hakbang na, okay, mag-impose ng talagang itong penalty na sobrang laki para matakot yung mga retailer na magbenta ng sobrang mahal na mga produkto na related sa energy. Grabe no, kahit hindi energy related, yung bigas, hindi naman yan energy. Bakit ang mahal-mahal? Pati yung mga cooking oil, ang mahal-mahal na eh. Yung mga tuyo, ang mahal-mahal, suka, mahal-mahal, asin, dito lang ginawa sa Pilipinas, tumaas din. Walang hiya. Alright, so kung magpaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy, maraming salamat sa lahat. Sa mga bagong visitors, maraming salamat sa pag-subscribe. Malaking tulong yan at sa aking mga avid followers, of course, love you all. Paalam.